Isa na namang kaso or pangyayari na sangkot na naman ang security screening officer sa NAIA na naging resulta sa pagkatanggal nito sa trabaho. Hindi pa nga tumatagal yung kumain ng pera, meron na namang bago. Panoorin nyo ito. Hulikam sa NAIA ang isa pang security screening officer na nagbukas ng bagahe at nanguha umano ng gamit ng pasahero. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Nakuna ng CCTV sa NAIA Terminal 2 Departure Area noong September 13 ang isang security screening officer na binuksan ng bagahe ng isang pasahero. Kinuha niya ang 2 pakete mula sa bagahe at inilagay sa isang airport bin. Ibinaba niya ito sa sahig, tinakpan ng isa pang bin, saka itinabi. Kumuha po siya ng gamit sa isang pasahero na hindi naman sa kanya. Allegedly sabi niya, binigyan daw siya. Binigay naman daw sa kanya. But to us, extortion po yun, hindi po yun bigay. Ayon sa Office for Transportation Security o OTS, nilabag ng screening officer ang RA 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Noong Biyernes natapos ang investigasyon ng OTS at tinerminate agad ng Sabado ang screening officer na Abril lang na-hire bilang job order personnel. Effective today, you're dismissed from the service. Ang sabi raw ng screening officer sa OTS, tsokolate ang kinuha niya na binigay umano sa kanya ng pasahero. But we will have to confirm kung talagang tsokolate. Meron ding angle sa tinitingnan natin mga investigador na baka posibleng kaya merong ganun dahil baka may pinalusot naman itong mga screening officer namin. Sinubukan naming hingi ng contact number ng na-dismiss na security officer para makuha ang kanyang panig, pero hindi ito ibinigay ng OTS bilang respeto sa kanyang privacy. 3 tauhan pa ng OTS ang naka-preventive suspension na at sinampa ng kasong administratibo kasunod ng pagkahulikam sa isang screening officer na lumunok ng tila papel kasunod ng reklamo ng isang pasaherong nawalan daw ng $300. Pero sabi ng screening officer, tsokolate yon at hindi pera. Ayon sa Office for Transportation Security, 24 pang kaso ng paglabag ang kanilang iniimbestigahan na bahagi raw ng kanilang intensified internal cleansing program. We encourage kung talagang if you feel na your rights are violated, we encourage the public to file a complaint and we will act on it. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi sila maingat sa kanilang trabaho sa NAIA dahil for sure naman ay alam nila ang mga bawal gawin o baka nga ay gawain na talaga nila ito. Kaya baka tama yung sinasabi ng dating spokesperson na hanggat walang nasasampulan sa NAIA ay hindi matitigil ang kalokohan dito. Sa tingin mo, ano kaya ang magiging solusyon dyan? Kasi si Pangulong Duterte, during sa administration ni Pangulong Duterte, di ba, bago pa ang administration ni PRRD, meron na yung problema tungkol sa laglag bala. At isa yun sa kanyang tinugunan. May mga adjustment. Di ko lang alam kung magkano ba yung sahod ng mga screening officer na yan na umaabot sa punto na ganyan yung kanilang ginagawa. Ang nangyari doon, tinanggal talaga yung ground handler. Naalala niyo yun? Tinanggal talaga ang ground handler dahil doon sa laglag bala. At kahit sino pa siya, Kastilaloy yun eh. Sinipa ni Presidente dahil hindi katanggap-tanggap yung mga gawain na ganyan. So anyway, wag na po natin ihambing ang mga administrasyon. Kanya-kanyang estilo yan. Pero PBBM, mahal ko po kayo, mahal kayo ng bayan. Pwede ba ho? Kinakailangan naman po mag-sample tayo dyan. Ipakita natin ang resolution natin na hindi po pwede talaga ang kagaguhan sa gobyerno. Pagsibak na po kayo ng taong mas mataas dahil yung mga taong nasa baba naman tumitingin sa ginagawa ninyo dun sa kanilang mga amo. PBBM, napakagaling ng iyong mga nasa DOTR. No? Sige lang po, magkasama tayo umakyat sa entablado ng eleksyon, pero kung gusto mo talagang ganito ang imahe ng Pilipinas dahil sa iyong DOTR, sige na po, I will respect your wisdom as president. Pero kung ako po kayo, talagang nako, tanggalin na lahat yung mga nasa DOTR dahil puro kahihiyan ang binibigay. Kung hindi na magkakaroon ng brownout sa airport, kinakain ng dolyares. Ang video pong yan, kakalat po yan sa buong daigdig, Mr. President. Ano ba naman yan? Bakit gusto pong magkaroon ng ganyang kahihiyan? Isang tanggal lang naman dyan sa isang opisyalis dyan, bago ng sistema dyan. Pag tinanggal nyo yung ulo dyan, magpapadala ng mensahe, hindi na po pwede mga kalokohan sa lahat ng mga ahensya ng DOTR. Habang hindi niyo po tinatanggal, nakikita, pwede pala. Katangahan natin, kabubuhan natin na nawawalan ng kuryente sa airport, kinakain ng pera ng mga turista, okay lang pala Di sige, patuloy ang ligaya.
Yan pong mensahe dyan. Pero anyway, I respect na po. Dumating na ako sa pundo, I will respect your wisdom. Pero sayang po yung inakit natin sa entablado para kunin ang suporta ng taong bayan kung palagi na lang pong ipahihiya ang inyong administrasyon. Pero administrasyon niyo po yan. Nasa sa inyo. May point naman ang sinabi sa video na ang pinapakita ng namumuno dito ay yun din ang magiging ugat o resulta sa mga nasasakupan niya. Kaya tayo mga OFW, ang tanging na lang nating magagawa ay magdoble ingat. So bawat daan natin sa mga screening officer ay i-check natin ang ating mga wallet o kaya naman ang mga bag, lalo na kapag alam natin na may mga dala tayong pera o kaya naman mga mamahaling alahas. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.